At sa umaga pong ito, tingnan natin yung um, pag-ibig ng ating Amang Diyos. Okay? Rooted in the Father's love. Okay? That is the secret of a grounded Christian love, Christian life. Yung mag-ugat tayo sa pag-ibig ng ating Amang Diyos. Amen? Sapagkat kung ano man yung meron tayo ngayon, galing sa ating Amang Diyos. Okay. So, noong nakaraang, mali yung nabuksan kong PowerPoint. Noong pong nakaraang Sunday, na pag-usapan natin yung mystery, no? The parable of the sower. So, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos, merong iba-ibang mga pagtanggap at resulta. At nakita natin napakahalaga ng matabang lupa, yung puso natin handa sa salita ng Diyos. Subalit isa pa pong napaka-importante upang mamunga yung ating mga salita ng Diyos na naitatanim sa ating mga puso ay yung mag-ugat ito. Okay? Yung magkaroon ng malalim na ugat. So yan po ang ating titignan sa umagang ito. Doon po sa Matthew chapter 13 verse 6, no? Nakasaad po doon, nang sumikat ang araw, ang mga halaman ay nalanta. At dahil mababaw ang kanilang ugat, natuyo sila. Okay? Sa English ang sabi po, but the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, malalim na ugat, they died. Okay? So, madaling mamatay yung hindi malalim ang ugat. So, madaling mawala o makalimutan kung ano yung salita sapagkat nasusubok ng panahon at nawawala or nanghihina ang kalooban. At doon po sa Ephesians chapter 3 verse 17, upang si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya at kayo'y mag-ugat at maging matatag sa pag-ibig. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Muli po tayong manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito na habang kami nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, lalo pong lumalim ang aming pagkaunawa sa iyong pag-ibig. We love because you first loved us, Lord God. As we appreciate and thank you for all the fathers that we have, sa lahat ng mga tatay, Lord. Panginoon, sa umagang ito, lubos naming makita at maunawaan ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maitas ka ng lubos. Umuwi po kami ng punong-puno, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. At yan ang nagpapatatag ng aming buhay pananampalataya, Panginoon. All glory will only belong to you, Lord God, and the power of your Holy Spirit ang siyang dumaloy sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yung tatay ko po nanonood, Happy Father's Day, Tang. Siya po yung naghatid sa akin ngayon. At sa aking sa ating bishop, Happy Father's Day, dear. Hindi ko nasabi sa kanyang Happy Father's Day. Di bale, meron pa mamaya. Okay. Okay, so nakita natin, kahapon po ng umaga while I am praying, sapagkat hindi pa ako na-confirm na magpe-preach today. Nagde-devotion po ako. Ito yung message ko sa devotion. Being rooted in the Father's love. Sabi ko, siguro ako yung magpe-preach. No? And talagang nakakonect sa ating theme, the mystery of the kingdom of God. Okay. Pagpasensyahan niyo po yung boses ko, parang medyo namaos po ako. So, ito po yung nakita natin nung nakaraang linggo, yung mystery of the kingdom of God. Nandoon yung maghahasik
na naghasik ng mga buto. Okay? Subalit, napunta yung mga buto sa iba't ibang uri ng soil, no? Rocky soil, thorny, and the good soil. So natutuhan natin na ang kaharian ng Diyos ay isang binhi. Yung binhing yan ang naitatanim sa atin, namumunga, lumalago, lumalaki. Yung binhi ay may buhay. Okay? Yung binhi ay may kapangyarihan. Ang binhi ay may potensyal na mamunga, ngunit may isang mahalagang tanong. So same seed that being sown, nakita natin yan nung Sunday. Pero bakit may mga Kristiyanong mabilis lumago, ngunit mabilis bumagsak? Bakit may mga taong masigasig noong una, ngunit kalaunan ay nanlamig? Bakit may mga taong dati ay malakas sa pananampalataya, ngunit ngayon ay nawalan ng pag-asa? Diba? Nakaka-relate po ba tayo dito? O somehow, oo nga, minsan tayo pala yun. Diba? High na high ka sa iyong faith, mainit na mainit ka. Bakit biglang nawala yung alab, nawala yung matatag na pananampalataya? Si Jesus po, habang kinukwento niya yung parable, ang sabi niya, dahil wala silang malalim na ugat. Amen? Yung maging malalim talaga yung ugat sa Panginoon. Ngayon, minsan yung parang hindi nasasagot yung panalangin mo, ang tagal na, hindi yata totoo. Hindi yata ako pwede doon, hindi yata ako qualified doon, kasi pala yung ugat hindi ganun kalalim. Naintindihan po natin, bakit yung isa kahit anong mangyari, nandun pa rin. No, matatag pa rin, hindi siya nabubuwal, no? Because of the roots. Okay, hindi yung pong binhi importante, pero kailangan itong magkaroon ng malalim na ugat. The Word of God is so important, but it really needs to take its deep root. Kailangan nung mag-ugat po talaga ito ng malalim sa ating mga buhay. Ang sabi ng Psalm chapter 1, di ba? Blessed is the man who walk not in the counsel of the wicked, nor sit in the seats of the sinners, nor walk in the congregation. Hindi ko memorize, sorry, kalimutan ko na. Pero nakasaad po doon that the righteous, he is planted by the rivers of, at yung kanyang ugat ay malalim. At anumang gawin ay nakatitiyak na nagtatagumpay. Sapagkat doon sa pagkatanim, sapat yung sustansya naging matatag dahil sa salita ng Diyos. So, napakahalaga na ang ating pananampalataya ay maging matatag, lalo na sa pag-ibig ng ating Ama. Lahat po ng nakaunawa magsabi ng Amen. Ayon po kay Pablo sa Ephesians chapter 3 verse 17, yung pinaka malalim na ugat ng isang Kristiyano ay hindi sa kanyang kaalaman. Okay? Yung pagiging malalim natin, hindi po yan sa kung ano ang alam natin. Hindi ang kanyang karanasan. Hindi ang kanyang ministeryo, not even the ministry, not even what we know, not even our experiences, kundi yung pag-ibig ng ating Ama. Bakit tayo palaging nakatayo? Because of the love of God in us. Amen? Pag tayo nagkakaroon ng problema, pag tayo nagkakaroon ng pagkakasala, ang daling parang tumalikod, parang hindi ko kaya, ang hirap. But whenever we realize the love of God, parang sinasabi mong, Panginoon, ikaw yung may hawak ng buhay ko. Ako'y nakatayo sa bato. Tama po ba? It is the love of the Father. Yan ang pasimula kung bakit tayo naririto. Bakit tayo narito? Dahil sa pag-ibig po ng Diyos. Meron pong isang kwento, nung isang batang lalaki na
lumaki sa ampunan. Araw-araw niyang nakikita may mga magulang na dumarating upang ampunin yung ibang mga bata. Tuwing may sasakyang pumapasok sa bakuran, tumatakbo siya sa bintana. Umaasa siyang baka siya na yung susunod na ampunin. Okay? Ngunit sa bawat pagkakataon, may ibang batang inuuwi. At siya'y naiiwan. Ang sabi niya, siguro, talagang walang gustong magmahal sa akin. So, lumaki siyang puno ng takot. Takot na maiwan, takot na hindi tanggapin, at takot na hindi siya maging sapat. So, isang araw, meron pong mag-asawang dumating upang ampunin siya. Yes, at last. Thank you, Lord. Sa unang gabi, sa bago niyang tahanan, hindi siya makatulog. Okay? Paulit-ulit siyang lumalabas sa kwarto. Tinatanong siya ng kanyang ama, ng kanyang bagong ama, "Anak, bakit gising ka pa?" Sabi niya sa mahinang tinig, ang sabi niya, "Gusto ko lang siguraduhin na hindi ninyo ako iiwan bukas." Kasi lumaki siyang naiiwan, pero nung siya ay kinuha, nilagay sa pamilya ng mag-asawa, takot pa rin siya. Sabi nung kanyang tatay, hinakap po siya nung kanyang tatay. Sabi niya, "Anak, hindi ka namin pinili dahil mabait ka. Hindi ka namin pinili dahil magaling ka. Pinili ka namin dahil mahal ka namin. At mula ngayon, tahanan mo na ito." Kasi po sa ampunan, talagang hindi ka magpipili. Ipipresent nila. Ito yung mga candidate. Ganito sila. But they saw that he needed love and they took him. So tayo po mga kapatid, maraming mga Kristiyano katulad po ng batang yon. Ligtas na tayo, ligtas na sila, ngunit nabubuhay pa rin sa parang walang ama. Tayo po bilang mga anak ng Diyos, meron pa rin mga taong nabubuhay na parang wala ang ating amang Diyos. Patuloy na natatakot, patuloy na naghahanap ng pagtanggap. Di ba? Pag yung heart natin hindi pa talagang nakafocus sa ating Diyos, naghahanap pa ng pagtanggap sa iba, hindi po masama. Subalit, yung kaganapan ng pagtanggap ay nasa ating Ama. Amen? Yung kaganapan ng pagmamahal ay nasa ating Ama. Wala naman pong perfect sa atin. Tama po ba? Nagkakamali po tayo. Lahat tayo may kulang. Kahit yung ating mga amang naririto, yung kanilang pagiging responsible, and by the way, commercial lang po, yung pong regalo nyo sa umagang ito ay, cheque po sana yan. Cheque po, blank check po sana. Kunin nyo na lang kay Lord yung blank check ninyo. Ano? Pero yan, 2 panyo. Kasi, siyempre, pag pagod kayo, pampunas po. No? Pag napipikon na kayo, pampunas ng luha. Ayan. Ang ganda ng color, di ba? So, cute lang. Parang hindi makita ni Ate Marisang, "Ate na ba? Meron na ba?" Meron na po. Naibulsa na. Anyway, okay. So, yung patuloy na naghahanap ng pagmamahal sa tao, hindi po masamang maghanap ng pagmamahal sa ating kapwa at pagtanggap. But we need to secure ourselves. Mahal tayo ng Diyos at maging sapat po yun sa atin. Tanggapin natin ng buo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi ko po sinasabing, hindi na natin kailangan yung mga tao sa buhay natin. Ang Diyos na lamang. Okay? Pag talagang nakita natin, naranasan natin yung pagtanggap, pagmamahal, sakripisyo ng ating Ama, napupuno na po yung ating puso sa Kanyang pagmamahal. Kaya nga, anumang kakulangan ng mga tao sa ating paligid, hindi na po natin masyadong, hindi na tayo ganun nadadala.
hindi na tayo mabubuwal. Sapagkat yung Diyos na nagmahal nung una pa man hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin tayo. Amen? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya meron pa rin mga taong iniisip na baka iwan. Lalo na kung nakaranas na, kagaya ng batang yon, nakaranas na ng pag-iwan. O baka iwan pag nagkamali. Kaya takot na magkamali. Ngunit yung unang hiwaga po ng kaharian ay ito. Mayroon tayong Ama na hindi kailanman iiwan ang kanyang mga anak. Amen? He will never leave us. He will never forsake us. Bagamat minsan parang tayo'y lumalayo, nandyan tayo, pero ang isip, ang puso, malayo sa Kanya. Pero palagi pa rin naghihintay sa atin, sapagkat palagi po siyang sumusubaybay sa atin. So ang kaharian ng Diyos ay lumalago sa mga pusong nakaugat sa pag-ibig ng Ama. Sabihin natin sa katabi natin, mag-ugat tayo. Okay. Mag-ugat tayo sa pag-ibig ng ating Ama. Sinabi ni Pablo, mag-ugat at maging matatag sa pag-ibig. Ang puno ay hindi tumitibay dahil sa dami ng dahon. Tama ba? Hindi po yan, kalabong na, ang yabong na, ang dami-daming dahon. Matatag ang punong ito. Hindi po yun yung katotohanan. Tumitibay ito dahil sa lalim ng ugat. There was a time na i-preach ko na rin po ito at pinicturan ko po yung isang puno doon sa amin, puno ng baliti, na nakadikit sa simento. Pero lumalaki. Parang yung, alam niyo yung decorative, ginawa yun ni Paring James yung dinidikit sa sa wall, sa pader, no? Doon siya tumubo. Pero lumaki siya. Merong soil doon na konti lang. Kasi yung ugat, bumaba, dumiretso doon sa lupa. Okay? So, nandoon siya, malaki, parang hindi terno. Kasi ang liit nung lalagyan. Pero yung ugat talagang gumapang doon sa lupa. Hinanap niya yung lupa. So, kailangan nating lubusang maging matibay. Mag-ugat tayo sa pag-ibig ng ating Ama. Amen? Patuloy nating i-meditate. Patuloy nating i-appreciate. Pasalamatan ng Diyos sa kanyang pag-ibig. Ganito ang maging buhay po natin bilang mga mananampalataya. Hindi ka magiging matatag dahil madami kang alam. Okay yung marami kang alam. Okay, kahit alam mo pa lahat, okay lang yun. Pero hindi yan ang magpapatatag sa'yo. Maaring sabihin man natin na, alam ko na yan, na-experience ko na yan Diba? Pero hindi yan ang magiging katatagan po natin. Magiging matatag ka kapag alam mong mahal ka ng Ama. Amen? Sa ating sarili, we can never be strong on ourselves. Subalit nagiging matatag tayo dahil ang buhay natin nasa kamay ng ating Ama. Amen? Amen? Kahit nag-iisa ka, ang buhay mo'y nasa kamay ng ating Ama. Paano ipinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig? Sa pamagitan ng kanyang mga plano. Diba? Yung mga earthly fathers natin, yung ating mga tatay na naririto, okay? Pag nagpamilya yan, may mga pangarap sa kanyang mga anak, may plano. Higit ang Diyos sa ating, ang plano niya. Okay, ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo. At yung plano ng Diyos, kung talagang sumusunod tayo sa Kanya, ay gagawin niya, tutuparin niya. Sabihin mo, may plano ang Diyos sa akin. Meron na po ba sa atin dito na nararanasan mo na at nakita mo na yung dakilang plano ng Diyos sa iyo? Magsabi ng Amen.
Amen. At kung meron pa dito, ano ba talaga yung plano ni Lord sa buhay ko? Bakit ganito? Okay? Ang sabi, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. The thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Magandang plano ang Diyos para sa ating mabuting kinabukasan. Kaya nga, dahil siya yung ating Ama, let's keep on obeying, following, pakinggan, okay? I-apply ang kanyang mga salita. Sundin yung kanyang mga salita sapagkat yan ay papunta sa kanyang dakilang plano sa ating buhay. Hindi aksidente yung buhay mo. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ka produkto ng pagkakataon lang. Naaring sinabing, ano lang aksidente lang. Yung pinlano ba? Yung mga anak ko dati, tinatanong ako, no? Sabi nung ni Joy, pinlano mo bang mapanganak ako? Sabi ko, plano ni Lord. Sapagkat, di ba, sa mag-asawa, as much as possible, wag muna. Tama ba? Pero, yun ang plano ni Lord. That even as parents, wala tayong magagawa. Pag yung batay lumabas sapagkat yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga, walang by chance or aksidente sa atin. Ganon kakahalaga. Sabi mo, you're so special. Sabihin mo sa katabi mo, ka-special mo talaga. Lalo na kung kasiping mo ngayon eh. Di ba? Nararamdaman niyo po ba na ganon kayo kahalaga? Amen? Ikaw ay bahagi ng layunin ng Ama. Kahit hindi mo nauunawaan yung lahat ng nangyayari ngayon, maari kang magtiwala sa puso ng Ama. Amen? Trust the heart of God. Trust Him. Patuloy kang magtiwala sapagkat siya yung gaganap ng kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Parang hindi mo naintindihan. Yung effort mo parang walang bunga. Just trust the Lord. Just trust Him. He has a good plan. Mabuting plano. Pangalawa, yung sa pamagitan ng kanyang pinakadakilang handog o regalo. Our Father's gift. Yung regalo, yung una, may plano. Diba? O yung mga tatay, naghahanda ng regalo sa kanyang mga anak. Alam niyo po, si Bishop, as much as possible. Gusto niya, pag binili niya ng regalo, yung mga anak namin, nung una po kasi, nagkakaintindihan kami, walang regalo. Ang regalo namin sa iyo ay ang buhay mo. Yan. Siyempre, wala pang nailalabas. Pero unti-unti, dahil natapos na po yung 4, isa na lang, nakakapagtabi na ng pambili ng regalo. At ang gusto niya, cash. Diba? May card. Sabi ko, may card naman tayo. Ay, gusto ko, cash. O, diba? Sapagkat sa puso niya, gusto niyang ibigay kung ano yung gusto ng mga anak po namin. Kaya nga, salamat po sa biyaya ng Panginoon. Ganon yung katuwaan ng bawat tatay. Tama ba? Tatay, hello. Diba yung may maibigay ka na, alam mo, matutuwa, magiging excited yung anak mo. Diba? So mag-isip na po kayo ng regalo. Baka naman. Subalit yung ating Ama, the greatest gift. Amen? Yung ibinigay niya sa atin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son. Yung kanyang natatanging anak, yun yung regalo niya sa atin. Upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dakilang regalo ng Diyos. Amen? Ganyan tayo kamahal ng ating Ama. Ang pag-ibig ay hindi lamang sinasabi, I love you, I love you. Ito ay ibinibigay. Sabi nga natin, it's more blessed to give than to receive. Diba? And you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without
Giving. Sapagkat yung tunay na nagmamahal, meron kang dinidesire na maibigay. Yan po ang ating Ama. Okay? Hindi lang yung sinasabi niyang mahal niya tayo, kung hindi ibinigay niya yung pinakamahalaga sa Kanya, si Jesus. Amen? He gave us Jesus. Hindi lang basta bumaba si Jesus. Hindi lang yun eh. Yung siya yung pamalit doon sa lahat ng kalikuan, katigasan ng ulo natin, lahat ng kasalanan natin, lahat ng masamang damdamin, isip natin, yung lahat ng masamang ginawa natin, dahil mahal tayo ng Ama, ibinigay niya si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Romans chapter 6 verse 23, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo. For the wages of sin is death. Okay? Yun yung patutunguhan natin. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Amen? Yun yung regalo ng Diyos. Kaya nga, I pray that every one of us today, lahat sa atin, tinanggap na natin yung regalong yan, yung buhay na walang hanggan. Maaring iniisip mo, sinasabi mo, ligtas ba talaga ako? Papunta ba talaga ako sa langit? Totoo ba kaya yung langit, kapatid, sa umagang ito? Maranasan mo yung pag-ibig ni Jesus. Tanggapin mo ng may matinding pangunawa. Nagkasala ka. Kailangan mo si Jesus upang mapatawad at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maari kasing dati, sinasabi natin na born again na ako kasi sumunod ako sa prayer. Sa prayer ng pastor. Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Subalit hindi mo nauunawaan ng malalim kung ano ba talaga yung pagtanggap kay Kristo. Yung pagtanggap kay Kristo ay pagsuko ng buhay. Amen? Kaya nga, maging realization sa atin ito, noon bang tinanggap natin si Kristo, sinuko natin yung buhay natin at sinabing, Panginoon, ang kalooban mo ang mangyari. Amen? At magkakaroon tayo ng kapanatagan na tayo'y may buhay na walang hanggan doon sa langit. Kung ibinigay na ng Ama ang kanyang anak, mayroon pa bang mabuting bagay na ipagkakait niya sa kanyang mga anak? Meron pa ba na mabuting bagay na hindi kayang ibigay ng ating Ama? Sinubukan mo na bang hingin o sabihin sa Kanya? O maaring bakit hindi mo natatanggap? Alam naman natin yung katugunan, tama ba? Pag yung ating hinihiling o panalangin ay hindi hindi pa natin nakakamit, maaring hindi pa yan tamang panahon. O maari din namang hindi yan nakakabuti sa atin. Subalit yung mga bagay, every good and perfect gift comes from our Father God. Amen? Ibibigay niya tiyak yung mga bagay na makakabuti sa atin. So unawain po natin, wag tayong magalit o magtampo sa Diyos. Bakit hindi mo ibinibigay ito? Bakit siya? Bakit ito? Ganito? O Jesus? O Father God? Favorite mo si ano? Favorite mo si ano? Bakit ako? Hindi mo ako favorite. Maaring merong ganyang mga pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin. Amen? Amen po. Yung i-appreciate natin yung kalagayan natin ngayon. Yung sitwasyon natin ngayon. Kung saan pamilya man tayo. Maaring hangarin mo nung, sana pamilya ako ng mga may mali-maleta. Wag. Sana tatay ko si Henry C., si Gokong Wei. No? Nandyan ka? May plano ang Diyos sa iyo. Appreciate your life. It's a beautiful life. Amen. Amen. Yan yung regalo ng Diyos. I-appreciate natin. At i-meditate natin palagi yung pagmamahal ng Diyos. Walang sino man yung makahigit pa sa kaloob ng ating Panginoong Jesus. Sasalitsit siya po yung speaker po ngayon. Okay?
May sasalitsit siya po. Pero kung hindi nyo naman naririnig, okay lang. Ako lang naman yung nakakarinig. Thank you, Jesus. Number 3, sa pamagitan ng kanyang kaaliwan, our Father's comfort. Okay, just like a father, our Father, yung ating amang Diyos, may plano sa atin, pinakadakilang plano. Meron siyang regalo sa atin, pinakadakilang regalo. At yung kanyang comfort. Okay? 2 Corinthians chapter 1, verse 3 to 4. Yung Diyos, ang Diyos ay tinawag na Ama ng kaawaan. Diyos ng lahat ng kaaliwan. He's a Father of compassion. Mahabagin yung ating Ama. At inaaliw niya yung lahat ng nasasaktan. Hindi lamang siya kasama sa ating tagumpay. Kasama rin natin siya sa ating pagluha. He understands us. He has compassion on us. Nauunawaan niya tayo. Kahit na sa harap ng ibang mga tao, parang wala tayong, ang tawag dito, unreasonable tayo. But when we come to our Father, nandyan lang siya. When we pray, excuse po commercial lang. Okay lang po ba kayo? Parang hindi okay ang boses ko. Okay lang. hindi ako sanay dito sa boses na to, Parang nagmo-monotone po ako. Okay lang po kayo. Di naman kayo inaantok. Mag-exercise po tayo. Okay, thank you, Lord. Palagi natin siyang kasama. Lahat tayo dumadaan sa pagluha. Tama ba? Sa sama ng kalooban or sa minsan kalungkutan. At pag tayo umiiyak, naiintindihan tayo ng Panginoon. Sasabihin lang natin, Father God, oh God, oh God, we cry before Him. He's there. Niyayakap niya tayo. Pinapakinggan niya tayo. Kapag walang nakakaunawa, nauunawaan ka ng Ama. He knows us. Kapag walang yumayakap, yayakapin ka niya. Yayakapin ka ng Panginoon. Alam niyo po, pag naging habit natin, yung palaging dumudulog o nananalangin, meron tayong lugar na panalanginan. Ako po personally, when I go there, I really feel, nararamdaman ko yung pagyakap ng Ama. Nararamdaman ko siya, nandun siya. At pag, nakwento ko na to dati sa inyo, pag sumandig akong ganon, parang yun yung breast ng Father, yung heart niya. Pag nagpe-pray po ako, pag merong mga idinudulog sa Panginoon, sumasandig ako doon. Nararamdaman ko po yung puso ng Ama na pinapakinggan niya yung aking mga panalangin. At ako'y natutuwa. Natutuwa ako doon. Hindi po ako umiiyak kasi nalulungkot ako. Naiiyak po ako kasi nandun siya palagi. Nandun palagi yung Ama. You come to Him, you pray. Pinapalakas niya tayo. Binibigyan niya tayo ng kaliwanagan sa ating kaisipan, kagaanan sa ating kalooban. That is the compassion of our God. Pag yung feeling mo nag-iisa ka, o talagang nag-iisa ka, nandyan siya. Enjoy the company of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Palagi silang sumasa atin. Okay, kapag pagod ka na, siya yung pahinga. Diba? Nandun ka sa presensya ng Ama. Siya yung ating pahinga. Pag hindi mo na naiintindihan kung ano yung nangyayari, ba't ganito, just come to Him. Alam niyo po mga kapatid, hindi natin ma-explain lahat
Hindi natin mako-comprehend. Hindi natin maiintindihan lahat ng mga nangyayari. Pero, come to the Father. Amen? Doon ka sa presensya ng Diyos, umupo ka doon, lumuhod ka doon, at kausapin mo siya. Siya yung nagbibigay sa atin ng comfort. Amen? He comforts us. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Just like the Father, pag yung anak nadapa, yung tatay, bubuhatin yung anak. No? Papagpagin yung kung ano, titignan, i-blow kung may sugat. Yan yung mga gawain ng Father. Binubuhat yung anak. Alam niyo po ako, 7 years old, nagpapabuhat pa ako kay tatang. Pag naglalakad kami, gaganyan ako. Kahit na magte-10 na ako, binubuhat pa niya ako. Because they are strong. They have strong arms. Amen? Much more our Father God. He hugs us and He carries us because He's strong. He comforts us. Amen? At sinasabi niyang, nandito lang ako. Amen? Kaya nga mga kapatid, kung merong mga parang there is a great heaviness or burden in you, punta ka sa isang lugar, doon ka manalangin sa Ama. At mararamdaman mo yung comfort niya. At sasabihin niya sa iyo, He will speak to you. He will impress into your heart, into your mind, kung ano yung kailangan mong gawin. Totoo po yan. Ano? Number 4, sa pamagitan ng kanyang presensya. Gusto ng mga anak na palaging nandyan ang ama, di ba? Pag nandyan na yung tatay sa gabi, yay, nandyan na si tatay. But the presence of God is always with us wherever we go. Amen? John chapter 14 verse 26, hindi niya tayo iniiwang nag-iisa. Ipinadala ng Ama yung banal na Espiritu Santo. Okay? Ang sabi ni Jesus, I will send you the Comforter, which the Father. Diba? Ang Father ang magsisend ng Holy Spirit, ng Comforter, ng Helper, ng Teacher, mag-guide, magko-comfort. Hindi lamang tayo binigyan ng mapa, binigyan na tayo ng kasamang maglakad. Kasama natin araw-araw. Amen? Amen? Every day. Yung presensya niya yan dyan. Nasa sasakyan, nasa angkaman, nasa CR, nasa trabaho. Habang ikaw ay gumagawa ng trabaho mo, nandyan. You can pray, you can ask. Mararamdaman mo yung presensya ng Holy Spirit. Have you felt? Naramdaman mo na ba yung presensya ng Ama? Sa bawat araw, every time that you ask, every time that you utter, Father, nararamdaman mo ba na nandoon siya? May mga panahon hindi mo siya nararamdaman. Pero nandyan siya. Kasi lang, malayo yung puso natin at isip natin. Kaya hindi natin maramdaman. Pero paglilapit natin, ang sabi po ng salita ng Diyos, draw near to God. Draw near to God. And He will draw near to you. Siya yung amang hindi umaalis. Yung mga tatay nag-a-abroad para makapag-provide. Say, parang ilang years ka sa abroad, Pars? 17 years. Okay? So, voice recorder pa yon, no, Pars? Yeah? So, marimlaki ni kumusta na kayo? Rengana, kumusta? O yan, ganyan ang voice recorder. So excited ka na, pero gustong-gusto mo. Ngayon naman video call. Pero iba yung nandito ka in person, tama ba? Yay, nandito na! Our Father never leaves us, amen? Palagi nating kasama yung ating Ama. Sa lahat ng sulok, nandoon siya. Always acknowledge His presence. Amen? So ano ang hiwaga? Ang kaharian ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan. Ito'y tungkol sa relasyon.
bago tayo naging mga lingkod, naging mga anak muna tayo ng Diyos. Amen? Bago tayo naging mga manggagawa, minahal na muna tayo ng Diyos. Hindi tayo nagtatrabaho upang mahalin ng Diyos. We work for Him dahil mahal niya tayo. Tama po ba? Hindi tayo gumagawa para kumuha ng atensyon. Yung atensyon na nandoon na sa atin. Minahal niya na tayo. Wala tayong dapat gawin para maramdaman natin na mahal niya tayo. Minahal niya na tayo. Amen. That is the mystery. Wala ka pang ginawa, wala ka pang ibinigay, wala ka pang isinuko, pero nagmahal na ang Diyos sa atin. Ang sabi ng 1 John 3:1, masdan ninyo kung paano kadakila ang pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama upang tayo'y matawag na mga anak niya. Behold what manner of love the Father has given unto us. Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should become the sons of God, that we should become the sons of God. Amen? Anong uri ng pag-ibig ibinigay sa atin ng Ama? Na tayo'y tawaging mga anak ng Diyos. Mahalaga ba sa atin na matawag tayong anak ng Diyos? Mahalaga ba yun sa atin? Alam niyo po, kahapon habang nagpe-prepare ako, nakita ko lang yung ni Lot de Leon. Sabi niya, sa'yo na lahat. Ang mahalaga lang sa akin ay yung maging anak ako ni Nora Arnott. Sapat na yun sa akin. Yung taong ito, tao lang yun. Pero sa atin, mahalaga ba sa atin na tayo'y mga anak ng Diyos? Amen? Kaya nga, let us get excited every time. I am a child of God. At pag anak tayo ng Diyos, tayo nabubuhay para sa Kanya. Amen? Para sa mabigyan natin siya ng katuwaan sa Kanyang puso. Ito yung ating identity. Sabihin mo, identity. I am a child of God. Amen? I am a child of God. Sabihin mo, I am a child of God. Isa pa, I am a child of God. Isa pa, I am a child of God. Amen. Anak ako ng Diyos. Dahil mayaman siya, mayaman na rin ako. Amen. Ang tayo-tayo mo. Manyag ka kaya. Lord, dinan mo akong wisdom. Bigyan mo ako ng wisdom, Panginoon. Lord, ibuhos mo yung pagpapala sa buhay ko. Kaya lang, pag pinapabuhos mo yung pagpapala, mag-align ka. Baka pag binubuhos, wala ka sa alignment, hindi ka mapagdadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Amen? Bilang mga anak ng Diyos, mag-align tayo sa kaharian ng ating Ama, sa Kanyang dakilang pag-ibig sa atin. 1 John chapter 4 verse 19, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Hindi tayo nagsimulang nagmahal sa Diyos. Siya ang unang nagmahal sa atin. At ang pag-ibig na yon ang nagbibigay sa atin ng matibay na ugat. Amen? Yun yung pinanggagalingan ng ating ugat, yung pagmamahal ng ating Ama. And today, let this be a revelation. Kung ang binhi ng kaharian ay nakatanim sa iyong puso, hayaan mong ang ugat nito ay lumalim sa pag-ibig ng Ama. Kapag dumating yung init at pagsubok, hindi ka basta-basta natutuyo. Kapag dumating yung bagyo ng buhay, hindi ka basta-basta nabubuwal. Sapagkat ang buhay na nakaugat sa pag-ibig ng Ama ay hindi madaling matinag. Amen? It is unshakable. Amen? Sumusunod lang yan. Pero yung ugat, matatag na nakakapit doon sa
sa lupa, malalim na malalim, sa pag-ibig ng ating Ama. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon pong Father's Day, marahil may ilan din sa atin na lumaki na sugatan ang puso dahil sa karanasan sa ating Ama sa lupa. Kanina nakita natin yung experience ng brother. Nanood din ako ng mga interview ng mga father sa isang church. Ang sabi ng isang father siya, sabi niya, ako yung father ko, sobrang mapagmahal, sabi niya. Sobra siyang magmahal. Kaya nga, meron siyang 4 na pamilya. Kasi sobra siyang, natawa ako, ay ganun pala. Pero sabi niya, ngayong nakilala ko yung Panginoon, ina-appreciate ko pa rin yung aking Ama. Yung isa naman, sobrang stricto ng aking Ama. Kaya nga panalangin ko kay Lord, Lord, gawin mo po akong isang mabuting Ama. Marahil lahat tayo, meron tayong karanasan sa ating earthly fathers. Maaaring ito yung magandang karanasan. So today, just thank God. Doon sa mga ama na talagang nagpadama ng pagsubaybay, pagmamahal. Meron din sigurong hindi naging maganda yung kanyang karanasan sa kanyang ama. So let God heal you today and receive. Tanggapin mo yung pagmamahal ng ating dakilang Amang Diyos. Amen? Sapagkat yung pagmamahal ng ating Amang Diyos ang magpapagaling ng ating nasugat na puso upang matuto na rin tayong magmahal at magpatawad sa ating kapwa. Amen? It is a great day because it's a Father's Day. But today, let every heart, yung mga pusong nasaktan dahil sa Ama, pagalingin ng ating dakilang Ama. Amen? Always remember, our Father God loves us so much. He gave His only begotten Son. He doesn't want anyone to perish, but have eternal life. Hindi lang eternal life. Isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hayaan po natin pagalingin ng Diyos yung ating puso. And to those who wants to appreciate God because of their fathers are so good, so responsible, so loving, just start thanking God.